Welcome to K-Catalog. KIIP Level 2 Unit 7 ng textbook. Nasa reading part tayo and as makikita nyo, meron na naman tayong email. Bannen saram, receiver, si Jason. Bonen saram, sender, Pak Kyung-il. 제목, title, 다음 주에 학교에 오실래요? Will you come to school next week? Basahin natin yung laman ng email. Jason 씨, 안녕하세요. 박경일입니다. 방학 잘 보내셨어요? 미국에서 돌아오셨지요? 곧 개학입니다. 그래서 원어민 선생님들과 함께 먼저 회의를 하고 싶습니다. 다음 주에 언제 시간이 괜찮으세요? 저는 다음 주에 계속 출근하니까 다음 주에 한번 학교에 오실래요? 메일 확인하시면 답장 주세요. 교장 박경일 드림. Ayan. So, sabi niya, Jason. In-address niya kay Jason, no? Ayan. How are you? 박경일입니다. This is 박경일. 방학 잘 보내셨어요? Did you spend your vacation well? So, since teacher si Jason, if maalala nyo, siya ay English instructor. So, after ng school, 'di ba, bakasyon. So, tinanong niya kung na-spend ba ni Jason ng maayos yung kanyang bakasyon. 미국에서 돌아오셨죠? Tas kinonfirm niya, nakabalik ka na from America, right? So, 돌아오다. Ano ba yung 돌아오다? Yung pabalik-balik. Okay, so from Korea, yan, nagpunta si Jason sa US para magbakasyon. And then, dahil kailangan niyang bumalik after ng bakasyon, punta ulit siya ng Korea. So, that's 돌아오다. Okay, kumbaga bumalik, nakabalik na siya from US. 곧 개학입니다. 곧 means almost or soon. Okay, talks about time. 개학. 개학 naman, ibig sabihin, start na ulit ng school. So, after ng bakasyon, pasukan na ulit. Sabi niya, the school will start soon. Magpapasukan na ulit. 그래서 원어민 선생님들과 함께 먼저 회의를 하고 싶습니다. Kaya naman, gusto kong makipag-meeting muna sa mga native speaker na teacher. Yan. So, gusto niya daw muna na maunang makipag-meeting sa mga native English speaker na teachers. Okay? So, sa school to, no, pinag-uusapan nila. 다음 주에 언제 시간이 괜찮으세요? So, kailan daw siya? Kailan ka pwede next week? 다음 주에, next week, 언제, kailan, pwede yung oras mo or okay yung oras mo. 저는 다음 주에 계속 출근하니까 ako naman next week ay tuloy-tuloy lang akong papasok. So, continuous lang daw yung pagpasok niya ng isang buong linggo next week. Kaya naman 다음 주 한번 학교에 오실래요? So, nagtanong siya kay Jason, no? Okay lang ba na pupunta ka sa school next week? Yan nga, para makapag-meeting sila. Tapos, mail 확인하시면. Yung mail dito is yung email nga, mail. Yan, baka kasi malito kayo, di ba? Merong mail, which is everyday. Tapos, itong mail. Yan, makita niyo iba yung spelling, no? Yan. So, ito yung araw-araw. Ito naman yung itong email natin. Sabi niya, 확인하시면, if nakita mo na tong mail, 답장 주세요. Pakisagot ako, sabi niya. Or pakireplyan ako, pakiresponse. 교장 박경일 드림. So, 교장, it means head teacher. Yan. So, siya daw yung nag-send ng email, 박경일. So, try nating sagutan yung questions. Number 1. 교장 선생님이 제이슨 씨에게 이메일을 왜 썼어요? Bakit daw sumulat ng email si head teacher kay Jason? So, yung sagot natin ay ito. 원어민 선생님들과 함께 먼저 회의를 하고 싶습니다. Yan. So, yung sagot natin dito, 회의를 하고 싶어서 이메일을
썼어요. Yan. Tapos, for number 2 naman, 교장 선생님은 제이슨 씨를 언제 만나고 싶어요? Kailan daw gustong ma-meet ni head teacher si Jason? So, asan ba yung sinabi niya na time or oras? So, ito siya. 다음 주에 한번 학교에 오실래요? So, tinanong niya, no? How about next week? Punta ka sa school. Since papasok naman siya ng buong isang linggo daw next week. Okay, so, 다음 주. 다음 주에 만나고 싶어요. Number 3. 메일을 읽은 다음에 제이슨 씨가 무엇을 할까요? So, after daw mabasa yung mail, yan, 읽은 다음, after mabasa yung mail, ano kaya daw ang gagawin ni Jason? So, ano ba yung ni-request ni head teacher na gawin ni Jason? Sabi niya, mail 확인하시면, kung mabasa mo tong email na to, 답장 주세요. Paki-replyan ako, no? So, ang sagot natin dito, 답장. 답장을 쓸 거예요. Susulat siya ng kanyang reply or response. So, 쓸 거예요. Ayan. So, yan yung ating reading. Now, para naman sa writing natin, sabi dito, we mail에 답장을 써보세요. So, try daw nating sumulat ng reply dun sa mail na nabasa natin kanina. So, yung we dito, it means above or sa taas. Kasi yung nasa reading part natin kanina, originally, isang page sila ni writing. So, nasa baba yung writing, sa taas yung reading. Pero dahil hindi enough yung ating space, pinuputol-putol ko siya, no? So, anyway, disregard natin yung we dito. So, ang goal natin is to write yung reply dun sa mail. So, bago natin gawin yan, yung reply, basahin muna natin yung danojang additional words dito sa right side. So, 방학, again, vacation. 개학, start of school. 원어민, native. So, 원어민, 영어 원어민, ibig sabihin native speaker ng English. Yan, or Native American. Yan, Native Canadian, 원어민. 확인. So, 확인 is to confirm or to check, double check. 답장, reply. And then, 교장. 교장 is yung, again, sabi ko nga, head teacher or pwede ding principal. Head teacher or principal. Yan. Okay, so try natin gawan yung ating writing. So, ito na yung nagawan ko sa writing natin, no? Basahin ko. Una, yung 받는 saram natin, receiver natin is si Bakyongil na. So, baligtad na since si Jason nga yung magre-reply. So, siya na ngayon yung sender. 받는 saram, Jason. 제목, still the same. 다음 주에 학교에 오실래요? Tapos may RE na, no? Ibig sabihin, reply to dun sa original email. So, basahin ko. 박경일 교장 선생님, 안녕하세요. 미국에 잘 갔다 오고 방학도 잘 보냈습니다. 저는 다음 주 화요일에 시간이 됩니다. 회의를 끝난 다음에 커피를 한 잔 하실래요? 교장 선생님께 드리고 싶은 것이 있으니까 회의 후에 커피를 마시면서 이야기하는 것이 어떨까요? 그럼 다음 주 화요일에 뵙겠습니다. Jason Dream. So, again, yung mga sinabi ko lang dyan, una, in-address natin yung ating nireplyan, si head teacher Bakyongil or principal Bakyongil. And then, in greetings natin, annyeonghaseyo. Tapos, naalala nyo, dun sa original email, tinanong niya if nakapag-spend daw ba ng vacation si Jason. Okay, so, was the vacation spent well? And kung nakabalik na siya from the US. So, yung sagot natin, 미국에 잘 갔다 오고 방학도 잘 보냈습니다. Nakabalik na po ako from the US at I spent my vacation well. 저는 다음 주 화요일에 시간이 됩니다. Ako po ay available next Tuesday.
yan, 시간이 available yung time mo. Okay? 회의를 끝난 다음에 커피를 한 잔 하실래요? After matapos ng ating meeting, yan, after pong matapos ng ating meeting, okay lang po ba na mag-coffee tayo? Okay, and take note, ito ay application ng mga grammar na natutunan natin, kaya in-apply ko si 을래요, 리을래요 na grammar, which is yung nandito sa part na to. 하실래요? 교장 선생님께 드리고 싶은 것이 있으니까, so si 니까 grammar din, nagamit ko siya. Yan. 회의 후에 커피를 마시면 이야기하는 것이 어떨까요? So, una, dito muna sabi ko, no, okay lang po ba na mag-coffee tayo after ng meeting? Tapos yung sumunod, sabi ko, may gusto po kasi akong ibigay sa inyo kay head teacher. So, dun sa nire-replyan natin na person. So, may gusto po kasi akong ibigay sa inyo, kaya kung pwede ay mag-coffee while chatting after nung meeting. Yun yung sinasabi dyan. Okay, 것이 어떨까요? So, meron po kasi akong gustong ibigay sa inyo, kaya okay lang po ba? Or how about after ng meeting ay habang nagkakape tayo ay mag-usap tayo? Yun yung question. 그럼 다음 주 화요일에 뵙겠습니다. Sige po, next week po ng Tuesday ay magkita po tayo. Tapos, Jason Dream. So, si Jason yung ating sender, no? So, if ma-notice nyo, naka-비읍니다, 씁니다 form. So, formal yung ating theme. So, formal polite siya, no? Since email to, and ang nire-replyan natin is isang head teacher. Kumbaga, mas mataas siya kaysa kay Jason. So, naka-formal polite yung way ng pakikipag-usap ni Jason sa email. So, that's for writing. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.